Matapos magsabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, matapang na sinabi niya na hahabulin namin kayo. Ibig niya sabihin, itong mga kurap na mga politiko. Yun nga lang, tinanong siya ng isang reporter, paano si Saldico? Bakit hindi ma-cancel yung passport? Ito yung sagot niya. Part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zaldico's passport not yet canceled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampahan ang kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport. And those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zaldico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang ano sa kanila. I'm not a lawyer daw, sabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Baka nakakalimutan niya. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Kung gusto talaga niyang panagutin itong mga sangkot di umano sa maanumalyang flood control project, maraming paraan. At hindi lang yan. Ilang buwan na yung lumipas puro investigasyon. Baka totoo yung sinasabi ng iba ay may delaying tactics na nangyayari ngayon para yung iba makagawa ng solusyon. Ewan ko lang kung katanggap-tanggap sa inyo na ang dahilan ng ating Pangulo ay hindi siya abogado. Yun na nga. Yan ang problema pag ang Pangulo hindi abogado. Tingnan nyo pag sumagot, diba? Desisyon niya, yung mga pinagsasabi niya, ay hindi natin alam kung talagang mangyayari yan. Kasi meron talagang magsasabi sa kanya na abogado, hindi ito yung gawin, hindi ito gawin. Doon siya susunod kasi hindi nga daw siya abogado. Pero kung tutusin naman, kahit hindi naman siya abogado, kung gugustuhin lang ha, lalo na dito sa passport cancellation ni Saldico, ilang buwan nang lumipas, kung gusto talagang aksyonan, maraming paraan. Bakit yung iba o yung mga pabor sa Duterte, bakit ang bilis-bilis ng aksyon nila? Ngayon, ilang buwan na, magpapasko na, anong balita na? May mga congressman bang kinasuhan na? Nako, nauna pa si Congressman Kiko Barsaga. Kung kailan yung tao ay maraming naniniwala na hindi siya kurap, yun pa nakakasuhan. Dahil matapang kasing nagsasalita, matapang kasing binubuking yung mga nalalaman niya. Pero dito kay Saldico, talak buhay ba? Balita ko, paldo talaga ito pagdating sa mga proyekto, lalo sa flood control project Kung totoo man o hindi yan, dapat mapatawag, maiharap dyan sa hearing. At kung hindi man, kung nagtatago man, ito talaga yung totoong nagtatago kasi hindi natin alam kung saan. Ang mahirap dito, nabalitaan natin may isa na naman, pumunta ng ibang bansa. Ang mahirap dito, hindi lang si Saldico ang nagpunta na ng ibang bansa, nadadagdagan pa habang tumatagal, bandang huli, sa Pasko, party-party, ang saya nila, pera ng taong bayan, ang pinagagastos nila, tuloy pa rin ang ligaya. Ngayon nyo sabihin, mga loyalista na hindi weak leader si Junior. Kasi marami nang nagsasabi. Ang una, si dating Pangulong Duterte, sinasabing weak leader. Ngayon, marami nang nagsasabi na weak leader nga dahil ito nga, hindi siya lawyer. Sana sa susunod, nagagawin natin presidente, yung abogado na, yung may alam sa batas. Walang iba kung hindi si VP Sara. Dito na lang, thank you.